Isang magpapalang araw sa bawat kapatid, higit sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Tayo po mga kapatid ay nasa petsang August 2, 2020 mga kapatid, no? At ako po ang sadyang natasa magbigay po ng exhortation po sa araw pong ito. At mga kapatid, no? Baka ito na po ang last na exhortation ko po dito sa Saudi Arabia. Dahil ako po mga kapatid ay sadyang pauwi na by August 7. So, sa di po magtatagal mga kapatid, tayo po muna'y manalangin mga kapatid. Thank you Lord Jesus o God sa buhay na po namin taglay, sa bawat pag-iingat sa aming kakapatid at mag-ingat po sa aming pamilya po sa Pilipinas. Lord, we pray na pangingatan niyo po muli kami sa araw pong ito. Kain niyo po agad kami sa lahat ng unang kapamakan, peligro, maging sa anumang pong karamdaman, Lord. Sa amin po mga kapatid na mga karamdaman, Lord, we pray na napatan niyo po sila, ng palang kamay, upang sila man, O God, ay gumaling at makasama po namin sa pagsamba po sa inyong banal na pangalan, Lord. Sabi mo, Lord, sa Jeremiah 30:17, that you would restore health unto us, heal us of our wounds, guide us today, and bless us, O God, as we serve you, praise you, glorify your name, O Lord. Muli, pangunahan niyo po kami sa gawain ito, mula sa pasimula hanggang po sa pagtatapos. Anoint thy servant, O God, na siya pong gagamitin sa oras ito. Anoint my lips of clay, tago niyo po, O God, ako sa inyong banal na likuran, upang mahayag po lamang ay pamang katotohanan niyo po lamang, Lord. Sa bawat makikinig ng iyong salita, O God, revelation po, pagkahiyap po ng iyong katotohanan, na ito po, O God, ay tumingin po sa kanilang mga puso at isipan, maging kalakasan po at kalakaran po ng bawat sa po sa amin, Lord. Sa oras ito, O God, sa inyo na po kami kumukuha ng lakas, nanangan, sa inyong kapangyarihan, pagmamahal, sa tangang pangalan po ng Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating pong key verse ay ating pong mababasa sa Book of Hebrews, chapter 11, verse 9. At ganito po pagkakasabi sa wikang Ingles, by faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promises. Praise God mga kapatid, at pamagkatan po natin ang exhortation to bilang God's promises as it is written. Tagalog po, mga pangako ng Diyos ayon sa nasusulat. Praise God. Satan's greatest weapon is man's ignorance of the Word of God. Kapatid, narinig niyo ba ang God's words in Genesis 12:2? Sabi po doon, I will make your name great. Genesis 17:18, a seed of the righteous is blessed. Ecclesiastes 7:8, my end would be better than my beginning. Hebrews 6:14, you will bless me and you will multiply me. Deuteronomy 28:7, when the enemy comes at me, you would defeat them and they would flee 7 different ways. Jeremiah 29:11, you know the plans you have for me, plans to prosper, not to be harmed, and a future. Praise God mga kapatid, no? Yan po mga kapatid, yung anim pong yan ay ilang pong captured verses na examples po ng God's words and promises tulad po ng nasusulat. Praise God mga kapatid, no? Pagturon natin ng pansin ang God's promises mga kapatid, no? One of the most revered God promises mga kapatid started sa isang tao na nagngangalang Abram. Yung revered mga kapatid ay ibig pong sabihin ginagalang, no? Ano-ano ang pangako ng Diyos sa kanya? Genesis 12:2 to 3, ito pong sinabi, 1,
I will make thee a great nation. Gagawin kitang malaking bansa. 2. I will bless thee. Pagpapalain kita. 3. Make thy name great. Patadakilain ko ang iyong pangalan. 4. Thou shalt be a blessing. Magiging pagpapala ka. 5. I will bless them that bless thee. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. 6. Curse him that curse thee. Susumpain ko ang magsusumpa sa iyo. 7. In thee shall all families of the earth be blessed. Sa iyo kaya't pagpapalain ko ang lahat ng angkan pamilya sa lupa. Praise God, mga kapatid. Sadyang napakaganda ng pangakong ito ng Diyos kay Abram. O Abram pa noong panahon na yan. Ngunit ano pa ang conditions of promise, mga kapatid? Mga requirements ng Diyos kay Abram, kapatid. Sa Genesis 12:1, ito pong sinabi, 1. Get thee out of thy country. Umalis ka sa inyong lupain. 2. Out of thy kindred. Umalis ka sa iyong kaanak. 3. Out of thy father's house. Umalis ka sa bahay ng iyong ama. 4. Go to the land I will show thee. Ika'y pupunta sa lupaing ituturo ko sa iyo. Praise God, mga kapatid, no? May 4 po na command o utos, kapatid, na kailangan gawin ni Abram. Tagasan ba itong si Abram ng mga panahon na yun? Kapatid, siya po'y nasa Ur of the Chaldees, no? Ur ng Kaldeo. Binanggit ang kaanak, mga kapatid. Andun yung ama niyang si Tera, no? At mga tiyuhing si Nahor at Haran, no? Eldest po, mga kapatid, itong si Abram sa magkakapatid, no? Umalis si Abram kasama si Lot na anak ni Haran. Lumalabas, mga kapatid, na pamangkin ni Abram si Lot. Sa madaling salita, mga kapatid, sinunod ni Abram ang sabi ng Diyos sa kanya. Sinunod niya ang tinig na nagkasabing tumungo, pupunta sa lugar na di niya alam. Ito, mga kapatid, ang call of Abram, mga kapatid, no? Bakit ganun? Sa mga panahon ito, mga kapatid, di pa sila aktual nakikita ng Diyos. Sa ganitong paraan din ng tawagin ng Diyos si Noah noon. Si Abram, mga kapatid, ay isang Shemite na mula kay Shem, anak mismo po ni Noah. Praise God, no? Sa chapter 15 ng Genesis, makita natin pinormalize ng Diyos ang kanyang pangako kay Abram, no? Sa pamamagitan ng covenant, mga kapatid, o tipan. Nakipagtipan ang Diyos kay Abram. Ibig sabihin, di hearsay sa ito o sabi-sabi lang, agreement po to between two parties, no? Bakit nagkaganon, mga kapatid? Dahil ang gusto ng Diyos kay Abram ay may commitment. Ibig sabihin, may relationship po, no? Na pagitan po ng Diyos at tao. Kumbaga sa law, mga kapatid, ito'y isang legal contract na very binding, no? Nagbubuklod. Kung saan, mga kapatid, ang party of the first part ay ang Diyos at ang party of the second part ay si Abram. Kuha pa, mga kapatid, to nakapaloob sa covenant, contract o agreement, no? Yun yung mga conditions ng magkabilang partido. Amen po ba, mga kapatid? Praise God, mga kapatid, no? Sa chapter 17, God appeared to Abram. Theophany po to, mga kapatid, no? Yung theophany
Ito po yung physical manifestation of God, pagkahiyak sa tao, mga kapatid. No? At nagpakilalang, I am the Almighty God. Walk with me and be perfect. Yan po sinabi po sa 17:1. No? At doon sinabi ng Diyos, thy name anymore be called Abram. Hindi ka natatawaging Abram, kundi Abraham. 99 years old na si Abraham, mga kapatid, nung nasa Beersheba, no? Kung saan nagpahiwatig, no? Nagka-personal appearance ang ating Diyos. No? Doon pinag-usapan nila yung conditions ng covenant, intipan o agreement. Ano-ano yung mga kapatid? Ito ang mga kondisyon, mga kapatid. No? 1. That every man child shall be circumcised. Tutuliin ang bawat anak na lalaki by 8-day-old. Sanggol pa, mga kapatid. No? Starting from Abraham's generations and upcoming generations. Maging mga biniling mga alipin na di nila lahi kailangan tuliin. 2. That your wife Sarai shall be called Sarah. Di na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah. I will bless her a son and make her mother of all nations. 3. That thy wife shall bear a son, and thou shall be called Isaac. Asawa mo manganganak ng lalaki at itatawag mo sa kanya'y Isaac. For I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with seed after him. 4. That Ishmael will be blessed. Si Ishmael ay pagpapalain din. Make him fruitful and multiply him exceedingly and will make him great nation. Praise God, mga kapatid, no? Nagpakita muli ang Diyos kay Abraham. Theophany, mga kapatid, uli sa chapter 18. Di pa nga agad nakilala ni Abraham ang Diyos. Kasi this time, may kasama ang Diyos na dalawang anghel. Diniscuss ng Diyos kay Abraham ang kanyang pangako. Sinabing, in the appointed time, will I visit Sarah, shall have a son. Sabi po sa 18:14, mga kapatid. Ang katuwa nito, mga kapatid, ipinaghanda ni Abraham ang Diyos at dalawa nitong anghel. At sila'y kumain, mga kapatid. Matapos ay diniscuss ng Diyos kay Abraham ang kapalaran ng Sodom and Gomorrah. Yung word na Sodom, kapatid, ay galing po sa word na Sodom na ibig sabihin ay anal intercourse. Nakipag-bargain, mga kapatid, no? Si Abraham sa Diyos, no? Kasi ang plano nga ng Diyos ay gunawin ito, no? So from 50 katao down to 10 katao, no? Na righteous, no? Imagine niyo, mga kapatid, kung anong klaseng taong ito si Abraham, no? Na maging ang Diyos ay kailangan pang i-discuss ang judgment ng Sodom at Gomorrah sa kanya, no? Yung paggunaw niya dito, no? At may bargaining power pa siya, no? Siya humiling na bawasan, no? From 50 to 10. Isipin mo, mga kapatid, ganun kalakas si Abraham sa Diyos, no? Na dapat pang isang guni ang plano, no? Ganun ka-importante sa Diyos as respect for Abraham, mga kapatid, no? Patunay lang na totoo ang sinabi sa Amos 3:7. Ang sabi doon, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets, mga kapatid. Ang tanong, bakit, mga kapatid?
dahil kay Lot. Alam ng Diyos na mahal ni Abraham si Lot na kanyang pamangkin. Pamangkin niya ito, pero ang treatment niya dito ay tulad ng isang kapatid. That is how God respect Abraham, mga kapatid. Maging ikaw, kapatid, kung ikaw ay truly nakipagtipan sa ating Diyos, di kanya bibigyan basta-basta ng sama ng loob. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Praise God, mga kapatid. Sa chapter 21, muling binisita ng Diyos si Sarah. Theophany pa rin, mga kapatid, no? Bilang katuparan sa kanyang sinabi nung una. Doon nga'y naglilihi at nabuntis na tong si Sarah. Nanganak na ng batang lalaki at tinawag nga nilang Isaac. Sa panahong iyon, tinawag ni Abraham ang Diyos bilang everlasting God. Praise God, mga kapatid, no? Nasundan pa nga, no, mga kapatid, no? Sa anak mismo ni Abraham, no? Dahil nagpakita ang Panginoong Diyos kay Isaac. Genesis 26:2, no? Na nooy naninirahan sa Lahai-Roi at sinabing, tumira ka sa lupang aking sasabihin at aking pagpapalain ka at ang iyong binhi. Ibibigay ko ang lupang iyon at pagtitibayin ko ang sinumpa ko sa iyong amang si Abraham. Praise God, mga kapatid, no? Because Abraham obeyed my voice, dinggin niyang aking tinig. Keep my charge, aking bilin, my commandments, aking utos, my statutes, aking palatuntunan, and my laws, aking mga batas. Praise God, mga kapatid, no? Yan po ang basihan ng ating Diyos. Si Isaac ay nag-asawa, si Rebecca, at biniyayaan sila ng kambal anak na sina Esau at Jacob. Controversial nga ang kambal na ito, mga kapatid, dahil nung isilang si Esau ay nakakapit sakong itong si Jacob, no? Yung sakong, mga kapatid, yung buto po sa paa, no? Na para bagang gusto ni Jacob ibalik ang kanyang kapatid na si Esau sa sinapupunan ng kanyang ina upang siya'y maging panganay. Yung birthright, mga kapatid, no? Ang dahilan. Kapatid, ang pangalan Jacob ay ibig pong sabihin ay heel holder, no? Kapit sako. Dumating sa isang punto, no, sa kanilang paglaki na yung birthright ay naibigay kay Jacob. Bakit ka mo, mga kapatid? Nakipag-bargain itong si Jacob kay Esau, no? Kapalit ay tinapay at pulang lentehas, no? Red pottage. By deception naman, upang makuha ang final blessings ng amang si Isaac, no? With connivance sa kanyang inang si Rebecca, no? Nagbalat kayo siya bilang si Esau. Pero yung blessing ay hindi agad in-effect, mga kapatid, no? Bakit kamo? Kasi nga by fraud, no? So ginawa ng Diyos, God tested Jacob in Peniel, no, mga kapatid, no? O Penuel, no? To find him worthy, no? Kung siya'y karapat-dapat. Sa paanong paraan, mga kapatid? Through wrestling, no? Genesis 32:24. Kaya ang wrestling ay oldest sport in the history. Naramdaman ni Jacob na di ordinaryong tao ang kanyang katungkali at ginamit niya ang kanyang buong lakas, puwersa upang magpunyagi manalo sa labang iyon. At nang ma-corner niya ito at napilipit, sinabing, I will not let you go. Di kita bibitawan until you bless me. Nagtanong din ang katungkali kung anong kanyang pangalan at sinabing nga niya Jacob, no? Habang ito ay nagpupumiglas.
Matapos ang lalaki nagsalita at sinabi, "Thy name shall be no more called Jacob, but Israel." Pangalan mo'y di na Jacob, kundi Israel. Dahil ikay nakipagpunyagi sa Diyos at sa tao at ikay nanaig. Yung pangalang Israel, kapatid, ay ibig sabihin ay wrestle with God, no? Nakipagbuno sa Diyos. Praise God, mga kapatid, no? May lesson learned tayo sa kwentong ito. Ano yung kapatid? Kundi sumunod si Abraham sa tinig na nagsabi sa kanya at naniwala, sumampalataya pa, no, sa Diyos, wala siyang blessings na tatamasin ngayon. No? Di siya kikilanin bilang patriarka, father of all nations, ama ng mga bansa. Paano siya kinilala? Di ba't siya ay kilala bilang Ibrahim ng mga Muslims, mga kapatid? No? At Abraham naman ng mga Hudyo at maging sa ating mga Kristiyano. Bakit nagkaganon? Sa kadahilan ng si Ishmael na anak niya kay Hagar, kung saan nagmula si Prophet Muhammad. No? Bakit sila dumami at namayani? Dahil maging si Ishmael at kanyang magiging lipi ay binilis din ng Diyos dahil kay Abraham, mga kapatid. No? Ishmael ang pangalang ibinigay ng anghel kay Hagar bago pa man din siya isilang. No? Praise God. Sabi ng Diyos kay Abraham, ito po ay patungkol kay Ishmael, no? Akin siyang pagpapalain, siya'y aking papag-anakin ng marami. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at akin siyang gagawing malaking bansa. Genesis 17:20. No? Sila ngayon ang present day Arabs, kapatid. No? Naninirahan dito sa Middle East. No? Diba't sagana rin sila sa mga biyaya. Praise God, mga kapatid. No? Napakaganda na pangako ng Diyos kay Abraham. Bakit? Because His promise o kanyang pangako had multiple components, maraming bahagi, mga kapatid. No? Kabilang sa pangako ito ay ang kanyang multiple descendants, no? Mga kaapu-apuhan. Famous, no? Pagiging tanyag. Divine protection, pag-iingat ng Diyos. And Abraham's descendants will be blessings to all people. No? Magiging pagpapala sa lahat ng tao. Praise God, no? Ang anak ni Abraham na si Isaac at grandson nitong si Jacob, sabi nga sa Hebrews 11:9, heirs with him of the same promise, no? Tagapagmana din ng kaparehong pangako. Tagapagmana din tayo, mga kapatid, no? Amen po ba? Praise God, no? Eh bakit multiple components? The promise cascaded down from generations to generations. No? Yung word na cascaded, mga kapatid, ay ibig sabihin po ay pass on to successors. No? Mamanahin. Ipamamana sa susunod na henerasyon. Sabi nga ni Apostol Paul sa Galatians 3:16, ano? Now to Abraham and his seed were the promises made. No? Kay Abraham at sa kanyang binhi kung saan ang pangako'y ibinigay. And if you believe, kapatid, na isa ka doon, totoo po yan, mga kapatid. Kasama po tayo doon. Praise God. No? Mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay both physical and spiritual in nature. Physical dahil Abraham's descendant magiging great nation. No? Spiritual blessings naman
na fulfill nang dumating ang Messiah, ang ating Panginoong Jesus, mula sa Judah, no? Lipi ni David, na descendants ni Abraham, mga kapatid, no? Through his grandson Jacob o Israel. Through Jesus Christ, kapatid, people of all nationalities, maging ikaw at ako, tayong lahat, nakatanggap ng salvation o pagliligtas. Kaligtasan saan? Sa death o kamatayan. Romans 6:23 po yan, no? Sinabi na sadyang minanan natin sa ating unang magulang na sina Adam and Eve. Kapatid, ang promise ay ibinigay directly to Abraham. It was later confirmed by his son, ni-remind pa nga ng Diyos kay Isaac, no? At sa huli, sa apo nitong si Jacob. Extended pa ito maging sa anak ni Jacob, no? Sa panahon ni Moses, generation ni David, anak nitong si Solomon, at marami pang iba until now, mga kapatid. Imagine nyo, kapatid, kung ilang generation yan, di matapos-tapos. Ganyan ng Diyos, tulad ng nasabi sa Matthew 24:35. Sabi doon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Praise God, no? Ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking salita ay di lilipas. Kaya tayo magsipag panatili, mga kapatid, sa salita ng Diyos, no? Sa kanyang mga pangako. Tulad nga ng sinabi, that life is peaceful, no? Ang buhay ay payapa kung ikay nakatuon sa pangako sa salita ng Diyos. And believe on the promises that God makes, mga kapatid, no? He never breaks as it is written, no? Hindi niya babaliin to ayon sa nasusulat. Bakit ka mo? Anong sabi sa Romans 4:20-21? Sabi doon, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, no? And being fully persuaded that he had promised, no? He was able also to perform, no? Praise God, no? Ang pagtingin sa pangako ng Diyos ay di sa pamamagitan ng kawalang pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng matinding pananampalataya na niluluhati ang Diyos. At may lubos na pananalig na ang nangako ay magagawa niya rin ito ng ganap, mga kapatid, no? Praise God, no? Kapatid, ayan yung tapusin ko, mga kapatid, ang exhortation to sa pamamagitan ng huling verse, Hebrews 10:23. Ang sabi doon, let us hold fast the profession of our faith without wavering, no? For He is faithful that promise, no? Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang siyang nangako. Praise God, no? At dito po, mga kapatid, natapos ang aking exhortation. To God be the glory and God bless, mga kapatid ko.